go. Sa panahon ngayon, malaking hamon ang pagkakaisa. Hinahamon po tayo kahit sa bansa natin, malaking hamon ang magkaroon ng pagkakaisa. Sa social media, mga tao, dali nating magtampo pag nasa social media tayo. Na-o-offend, mga kapatid, yung mga vlogger, di ba, may mga nagpakamatay dahil sila po ay na-stress. Kumpara po, kumbaga din makikita po doon sa social media yung inggit. Minsan pati sa church, mayroon pong inggit. Minsan pati sa church, mayroon pong selusan. Nagsiselos po ang bawat isa, yung mga workers especially. Pag kanya-kanya, mayroon po yan sa loob ng church. At pag-uusap-usap sa likod, backfighting, hindi po yun nawawala. Ngunit sa puso ng Diyos, mga kapatid, ang iglesia ay dapat imahen ng pag-ibig. Dapat siya po ang image ng pag-ibig. Ang iglesia ay dapat imahen ng kapatawaran at pagkakaisa. Ang katawan ni Kristo ang example ng iglesia, mga kapatid, na may pagkakaisa. Hindi sinasabi na magiging madali ang pagiging isang puso. Isang iglesia, isang puso, isang layunin. Kaya sa Efeso chapter 4 verse 3, ginamit ang salitang pagsikapan. Amen po. Ibig sabihin may effort. Try your best, parang ganun. Pagsikapan natin. Hindi po madali kasi ang pagkakaisa. Amen po. Hindi po madali na magkakasundo-sundo tayong lahat dito. Ngunit sinasabi ng Efeso chapter 4 verse 3, pagsikapan ninyo. Ibig sabihin mag-effort, may pagpupunyagi or may sakripisyo, mga kapatid. Ang pagkakaisa ay hindi nangyayari ng kusa. Hindi lang ito pakiramdam. Hindi ito emosyon, mga kapatid. Ito ay desisyon. Amen po. Magdedesisyon tayo na makipag-isa sa samahan or sa iglesia. Ito po ay desisyon, ito po ay pananampalataya at pagsunod sa Espiritu ng Diyos. So sa araling ito, mga kapatid, titingnan natin paano tayo magiging kasangkapan ng pagkakaisa at kapayapaan. At ano ang papel natin bilang bahagi ng katawan ni Kristo. May mga layunin po tayo dito, mga kapatid. 4 na layunin para sa atin. Layunin natin ay number 1, maunawaan ang kahalagahan ng pagkakaisa sa iglesia. Number 2, na layunin natin, matutunan kung paano maging instrumento ng kapayapaan at hindi ng alitan. Number 3, makita na ang pagkakaisa ay bunga ng kamalayan na tayo ay isang pamilya sa ilalim ni Kristo. Number 4 na layunin natin, makita na kung magkaisa ang iglesia, lalakas, lalago at maraming maliligtas. Dadako na po tayo sa ating unang puntos. English po kasi ito, i-translate lang natin sa Tagalog. Unity is a call from God, not a personal option. Ang pagkakaisa ay utos mula sa Diyos. Hindi ito nakabatay sa personal na kagustuhan. Efeso chapter 4 verse 3, pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa. Hindi lamang ito payo, ito ay utos ng Diyos. Efeso chapter 4 verse 3. So ang salitang pagsikapan dito sa Efeso na ating binabasa ay nangangahulugang to make every effort, to be diligent, to be eager, to work hard. Kailangan nating magtrabaho, mga kapatid, pagtrabahuan natin ito, ang salitang pagsikapan. Amen po. Ibig sabihin, may labanan na
naglalaban yung maganda at hindi dito sa ating loob. May puwersang humahadlang sa pagkakaisa, ang puwersang humahadlang yung tampuhan, yung backfighting, nag-uusap-usap behind each other. Kundi hindi tayo intentional, mga kapatid, humahadlang, kumbaga may puwersang humahadlang sa pagkakaisa. Kung hindi tayo intentional, babagsak ang ugnayan. Amen po. Kung hindi tayo mag-effort na magkaisa, magwawatak-watak po yung ating samahan. Amen po, mga kapatid. Ang sabi sa John chapter 17 verse 21, ito po ay panalangin mismo ni Jesus. Itong John 17:21. Sabi niya, sana'y maging iisa sila upang makilala ng mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. So yan po yung panalangin ng ating Panginoong Hesus sa Ama. Ang pagkakaisa, mga kapatid, ng iglesia ay ebidensya sa mundo na buhay si Kristo. Amen po. Kasi kung walang pagkakaisa, parang walang Diyos, parang patay si Jesus.